Hello world! Ako nga pala si Doji. Welcome back sa aking channel, guys. On our previous videos, pinag-aralan natin yung implicit casting o kumbaga yung tinatawag natin widening from smaller data to a larger data type. Okay? So ngayon naman, pag-aralan natin yung baliktad. Under pa rin to, guys, nung typecasting. Okay? Yung sinasabi ko sa inyo yung typecasting, pagko-convert from one data to another. Okay, without further ado, ano ba tong explicit naman? So explicit naman, kung yung implicit is pinapaluwag natin yung data type, ngayon naman papaliitin natin. Okay? So baliktad lang yon. So, without further ado, guys, open na natin yung code editor na gagamitin natin. As you can see, guys, ito na yung aking Java boilerplate. Ito na rin yung ating mga topic. Okay, yung typecasting, ayan pa rin yung kanyang kahulugan. Proseso ng pag-convert from one data to another. Explicit casting, ito naman. So, lagay natin yung kanyang description. Convert from large data to smaller data type. Okay, ganyan naman yung ginagawa niya. I-convert niya from smaller. So, kung nakaraan, inuna natin yung my integer. Ngayon naman, yung my double yung ating i-declare. Mag-declare tayo ng malaking data type. Okay, sabihin natin double. Ayan. Anong pangalan ng variable? My double. Yan. Ang value is sabihin natin 90 pa din. O, palitan na lang natin 3.14 kanyang value. 3.14 lagay natin value and then end of the statement. Ngayon, paano natin paliliitin si my double? Diba double siya? 3.14 double. Paano natin paliliitin yan? So, paano natin paliliitin ngayon yung variable na double? So, gagawin natin, magde-declare tayo ng mas maliit. Ano? So, yung mas maliit dyan is integer. Okay? And then, maglagay tayo ngayon ng pangalan, my integer. Tapos, ang ilagay natin dyan, si my double. Bakit? Para lumiit yung kanyang data types. Diba? From double, gawin nating integer. Paano yon? Merong decimal value. Titignan mo, unahin nating i-system out si my double. So, syempre, pag sinistem out natin to, alam nyo naman, ang lalabas dito is, comment muna natin yung my integer. Pag niran natin to, ang lalabas dito, guys, is 3.14. O, i-run natin. Ayan, nakita ninyo, lumabas. 3.14. Ayan, yung my double, sinistem out natin. Ito yung value niya. Guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na mas-subscribe? If oo, sana mag-subscribe kayo sa amin kasi almost 70% ng mga nanonood sa channel na to is hindi nakasubscribe. So malaking tulong po sa amin kapag ka nag-subscribe kayo kasi nabuboost yung aming motivation na magpatuloy sa paggawa ng mga tutorial videos. Yun lang, guys, subscribe and like the video. Thank you so much. Balik na tayo sa tutorial. Ngayon, papaliitin natin. Ba? Kasi yun ang topic natin yan. Explicit casting. Narrowing. Papaliitin natin yan. From double, gawin nating integer. Paano? Merong decimal value. Ito ngayon yung mangyayari. Hindi ko na gagawing comment yan. Ayan, balik na natin. Nag-declare tayo ng another, mas maliit na variable. Ang nilagay natin, yung my double. Diba? Ginawa natin siyang integer. Imbis na double, ginawa nating integer. Ang pangalan, my integer. Ngayon, ang ipiprint natin, yung my integer. Yan. Pag pinrint natin to, ano kaya mangyayari sa decimal value? I-run natin. So, makikita ninyo, guys, merong nalabas na error. Sabi dito, error, incompatible type. Bakit? Possible lossy conversion from double to integer. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng loss pag nag-convert tayo from double to integer. Bakit? Kasi meron tayong 0.14 na decimal value. Pag integer, kailangan walang decimal value. So, nag-warning siya, nag-error siya. Magkakaroon ka ng conversion loss dyan sa ginagawa mo na yan. O ngayon, gusto mo ipilit, diba? So, dito, guys, sa ating explicit casting, maglalagay tayo ng integer, parenthesis, tapos int, bago mo i-mention yung pangalan nung double. Nakuha ninyo. Naintindihan namin yung struggle watching videos. Alam namin na mahirap yung mag-backward and forward. Tapos ipopost mo pa kapag kailangan mong kopyahin yung code. Kaya naman, guys, gumawa kami ng PDF notes kung saan doon namin nilagay yung mga topic, yung mga code example, yung mga explanations. So, ang masasabi ko lang, guys, is mas advanced pa yon kumpara sa mga topic natin dito. And soon enough, maglalagay kami doon sa PDF ng mga link ng mga unlisted videos. Pag sinabi nating unlisted videos, guys, ito yung mga tutorial na hindi namin pinpublic. You can only access them kapag meron kang link. So if you're interested, guys, andyan yung link sa baba. And if you're going to ask me, is it worth it? Of course, it's worth it. Balik na tayo sa tutorials. So, ganito mangyayari niyan, guys. Di ba meron tayong double na variable? 3.4. Gusto natin gawing integer. Nag-declare tayo ng variable integer. My int yung pangalan. Dineclare natin yung my double. Pag dinirekta natin yan, mag-e-error yan. Diba? Kasi may mawawala. Kasi meron tayong 0.4. So, kailangan mong mag-mention ng parenthesis integer bago yung pangalan ng variable. Bakit? So, ang gagawin nito, guys, hindi niya na isasama yung 0.14. Hindi niya yan isasama. Ang i-display niya, yung integer. Okay? Yung integer ang i-display niya itong parenthesis int. Ibig sabihin, mawawala na yung ating 0.14. Okay? Pag nawala
wala na yung 0.14. Sabihin natin na wala na yung 0.14. Ano matitira? 3. Pwede na ba ngayon siya maging integer? Pwede na. So pag niran natin to ngayon guys, mawawala na tong error na to. So tanggalin natin, i-run natin ulit. Ayun, nakuha ninyo. So from double, naging integer. Naglagay tayo ng parenthesis, tapos may int sa loob. Kumbaga, ang pinaprint mo na lang sa kanya yung integer. Diba? Wag na yung 0.14. So hindi tayo magkaka-error. So yan yung example guys. Isa sa mga example ng explicit casting. Kumbaga, from larger data type, paliitin natin yung data. Kuha ninyo. So, I hope may natutunan kayo guys. And gusto ko lang din kayong i-remind guys kung meron kayong natututunan. Please, wag kayong mag-thank you sa akin or wag kayong magsabi na, thank you idol. Ayoko nang ganun guys. Pinakamaganda guys is mag-comment na lang kayo ng salamat sa Diyos or thank God. Kasi gusto ko kayong i-remind na kung mayroon man tayo naiintindihan, kung mayroon tayong nauunawaan or karunungan or kaalaman, lagi natin tatandaan na yung karunungan, yung unawa, at yung kaalaman, yun ay galing sa Diyos. Okay? So, yun lang naman yung gusto kong i-remind sa inyo. And then again, I hope may natutunan kayo. And if you do guys, please don't forget to subscribe. Thank you so much. See you on my next tutorial.